Tanong natin kung nagkataon nga lang ba? Okay? Timing lang ba? Nagkataon? Or talagang naging sumpa ito? Itong mga nangyayaring kalamidad. Sa panahon po ng kaguluhang ito mga kapartner, gulo sa isip, gulo sa paligid, marami pong Pilipino ang napapaisip. Bakit tila sabay-sabay or sunod-sunod ang unos na dumarating po sa ating bansa ngayon? Kayo mismo, sa mga nagmo-monitor dyan, sunod-sunod na mga bagyo, mga pagbaha, meron pang lindol, meron pang pagsabog ng bulkan, at iba pa po mga kapartner ang nangyayari ngayon. Marami pa nga nagsabing mga sakuna na first time nilang ma-experience. Mga naranasan po nila mga kapartner. At sa gitna po ng mga pangyayaring ito, isang pangalan ang muling nababanggit. Isang taong matagal nang naging bahagi ng pambansang usapan. Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Para sa mga supporter, sympathizer, naniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi lang po siya isang leader ng simbahan. Siya po ay tinig na nagdadala ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. Sa tuwing may mga sakuna, kalamidad, mga pangyayari, kabilang po itong si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga nangunguna. No? Sa lahat po ng mga matagal nang nagmo-monitor kay Pastor Apollo C. Quiboloy, mula pa noon, even before pa ang COVID-19 pandemic, dati pa. Actually, in fact, yung kanyang birthday, April 25, inalay pa niya sa mga kapuspalad nating mga kabataan na hindi pa nakakapag-experience ng birthday party or mga birthday celebration po mga kapartner. Kabilang po siya sa mga nangunguna sa mga kumikilos, kasama ng mga volunteers, kasama po ng mga supporters ni Pastor at mga tagasunod po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. May bahaman o bagyo, naroon po ang kanyang mga volunteers, mga tagasunod, no? At mga tumatanggap at doon sa sa call na magkaisa para sa pagtulong sa ating mga kababayan, maghatid ng relief goods, tulong, at may malasakit po mga kapartner. Hindi lang doon siya nakilala maliban sa pagpipreach, pangangaral sa mga salita ng ating makapangyarihang Ama. Kilala rin po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga pagtulong po sa ating kalikasan. Diba? Sa panahon po na talagang naging showcase niya, Exhibit A, yung Prayer Mountain at Glory Mountain po mga kapartner, na talagang nanguna siya para taniman ng mga pine trees, pagandahin ang lugar na kalaunan ay naging malaking tulong, lalo na sa mga residente doon sa lugar, no? Sa Tamayong, sa Davao City, na binabahan kasi kalbo eh. Pero si Pastor Apollo C. Quiboloy, tumulong po siya para mapangalagaan po yung paanan ng Bundok Apo, Mount Apo po mga kapartners, na talagang isa sa mga problema na tuwing panahon po ng tag-ulan, binabaha po yung kanilang komunidad, no? Kung saan babagsak po yung tubig ulan. Pero dahil nga po sa inisyatibang ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy na reforestation, talagang malaki po yung epekto. So nakita natin yung epekto at gusto ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ganyan din po ang mangyari sa maraming mga lugar sa ating bansa. Lalo na po yung mga kinalbo na mga kabundukan po mga kapartner, no? Kaya kaliwat kanan po na mga tree planting activities noon pa, no? Ang inorganisa po ni Pastor Apollo C. Quiboloy, katuwang ng mga volunteers niya. Katuwang yung mga volunteers ng iba't ibang mga organisasyon na itinatagpo ng butihing pastor po, no? Katuwang yung mga Pilipino, mga supporter, nagkakaisa kasi hindi naman po ito trabaho ng isa lang, no? Bawat isa po may responsibilidad po tayo dahil sa mahabang panahon nasira po yung ating kalikasan. Alam natin, kahit nung kinder pa tayo, daycare, elementary hanggang high school, tinuturo po sa atin paano maiwasan yung mga pagbaha, paano maiwasan po yung mga
pagbaha galing sa yung bundok, landslides, no? Alam natin yung pagtatanim ng mga punong kahoy, paglilinis sa mga estero, alam natin yan, pero minsan dahil kahit na alam natin, hindi natin ginagawa. Pero si Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang yung mga volunteers po niya, talagang nagkaisan kahit noon pa man po mga kapartner, no? Talagang nangunguna si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pangangalaga sa ating kapaligiran at pagtulong na rin po sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa larangan naman po ng nation building, sa mahabang panahon, katuwang po ng gobyerno natin, no? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, sa pagtataguyod ng magagandang mga programa, kung ano yung ikabubuti para sa ating bansa, sa Pilipinas, sinusuportahan po ito ng ating butihing pastor sa abot ng kanyang makakaya, no? Programa para sa mga kabataan. Nagtutulak siya sa mga programa sa mga kabataan, sa mga mahihirap, sa mga komunidad, at yung mga nakakaligtaan sa lipunan po mga kapartner, mga IP. Tinutulungan po yan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa madaling sabi po, sa kanya po mga supporter, mga tagasunod, isa siyang inspirasyon, leader na may direksyon at tinig ng Diyos sa gitna po ng magulong daigdig. Nagbibigay ng inspirasyon. No, yung iba pa dahil nga sa kanyang wala namang hinihinging kapalit ang butihing pastor, basta sa kanya alam niya ang kapalit nito. Kung magtatanim ka man ng punong kahoy sa kalbong bundok, alam niya yung magiging kapalit nito maiwasan na yung mga pagbaha, 'di ba? Maliligtas din yung buhay ng ating mga kababayan, 'di ba? Eto pa nga na talagang limited yung mga resources. Pero may malaki ng epekto sa ating bansa. How much more kung yung pera ng gobyerno nandyan na, nakalaan na, at gagastusin kasi zero corruption po ang isinusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy po mga kapartner. How much more kung yan ay ginawa nila, sinunod nila ang kung ano ang nagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Malawak na, malayo na ang siguro tahak ngayon ng ating bansa po mga kapartner. Pero sa kabila po nito, may mga bumabatikos, may mga akusasyon to the point na pinaresto at pinakulong pa nila ang butihing pastor. Biruin nyo yung kaso niya na matagal ng patay, abay biglang binuhay. Alam naman natin dahil sa issue ng politika ito, umabot pa ng ilang taon, 'di ba? Tapos biglang binuhay dahil nga sa pagkakalink niya sa mga Duterte. At alam niya naman ang nangyari, away politika, lahat ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat po. Nakita niyo naman po ang mga pangyayari. At kapansin-pansin po mga kapartner, no? Marami kasi nabasa ko kasi doon sa mga komento na nagsasabing simula nung ginipit nila si pastor, simula nung mga injustices na nangyari sa kanya, pati yung ibang injustices like kagaya sa nangyari kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa, yung mga matitino, yung may mga malalaking ambag sa ating lipunan, yung mga gumagawa ng tama at malaki ang naitutulong, hindi nga pera ng tao, hindi nga galing sa taxes Pero tinitiyak ng buting pastor na talagang kung ano yung mga binibigay na tulong, yun talaga may ipapaabot talaga sa mga gustong bigyan ng tulong. Yun pa yung mga ginipit. Yun pa yung mga inakusahan. Pero yung mga ang laki-laki ng ninakaw na pera ng tao, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyong piso, abay, pahirapan ng paghahanap sa kanila. Di po ba? Ang garapalan yung korupsyon. Ang daming nasawi dahil dito nga sa palyadong flood control projects. Yung iba pa nga, during sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo, nandun sila sa Europe. Nandun sila sa UK, di ko lang alam. Kung nagpaalam sila November 1 onwards, before November 1, makikita nila yung track ng bagyo na papunta na sa Visayas. Pero pinili nung ilan sa mga opisyal, talagang hindi, gusto ko, nakapag-schedule na ako. Buti may isang nanindigan na kinansela niya
yung kanyang trip. Naisip tuloy niya na, nako po, bababalikan tayo. Marami po mga responsable, pero yung mga nakakatulong sa ating bayan, yun pa yung kanilang ginipit. At kapansin-pansin, yung sagot po doon sa tanong na bakit simula nung yung nakulong si pastor, pinersecute siya, binash siya, halos sunod-sunod na yung mga pangyayari. Di pa nga po, magtataka ka kung ito ba'y nagkataon lang or merong significance itong pong pangyayari. Kasi si Pastor Apollo C. Quiboloy, Son of God. Tayo naman po lahat, Son of God. And at the same time, siya nangunguna sa pamamahagi ng salita ng Ama. Hindi lang sa Pilipinas, international po mga kapartner, kahit sa ibang bansa, kahit yung pagtulong, yung mga humanitarian projects, hindi po exempted yung ibang bansa. No? Si Pastor Apollo C. Quiboloy, galing sa third world country, nagbibigay din ng tulong sa kanila maliban dun sa enlightenment, spiritual enlightenment, pati po ito na kawanggawa po mga kapartner. Pero napansin nyo po ba na every time na inuusig, pinipersecute nila si Pastor Apollo C. Quiboloy, meron pong mga masasamang pangyayari. Para mapag-usapan lang po mga kapartner, no? Bilang, naano kasi ako dun sa isang komento ng ating mga kababayan. Meron pang nagsabi, no, pakawalan na si pastor dahil hanggat hindi pinapakawalan yung mga injustices na nangyayari sa kanya, magpapatuloy ito. Tingnan natin, i-trace nga natin para mapag-usapan lang po mga kapartner. Alam nyo ba noong 2019, June 8, kung maalala nyo po mga kapartner, sa kasagsagan po ito ng interview, kasi marami mga reklamo 'di ba? Yung mga pyramiding scam, naalala nyo po dati mga kapartner, marami na po mga nabibiktima mga kababayan pa natin, lalo na yung mga too good to be true na mga tawag nito, mga offer, no, na pag nag-recruit ka ganito, para alam nyo na yung mga pyramiding scam, magbibigay ka yung sa panahon po ng kapa. 'Di ba? Maraming nagrereklamo. Hindi talaga magtatagal ito, no? Yung isang kagaya po nito ng scheme, na pyramiding scheme po or scam mga kapartner, hindi talaga magtatagal. Maswerte yung nauna na nagbigay, nakatanggap, no? Kaya maraming mga nahimok 'di ba? Kasi maraming mga na-recruit, pero kalaunan kawawa yung nasa pinakadulat, guguho din ito. Kaya nga pyramiding scam, 'di ba? Dito during sa programa ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit po ito mga kapartner. Maraming nagrereklamo. At mismong si former President Rodrigo Duterte, sabi niya, ipahihinto talaga niya ito kasi biruin mo, mas mataas pa yung interest nito kaysa doon sa sa mga bangkong ino-offer Too good to be true nga. Swerte yung nauna na nag-remit tapos nakatanggap ng may mataas na interest. Kawawa yung nasa pinakaduluduluhan po mga kapartner, no? At simula nun, napasara ang nasa kapa po mga kapartner. Grabe, kasi maraming mga naloko din yung kapa na yun. Marami po ang talagang tumuligsa, hindi lang kay former President Rodrigo Duterte, pati rin dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, no? Lalo na yung mga galing sa lugar sa maraming mga miyembro ng kapa mo kapartners, no? Binash po sila ng husto si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano nangyari? Matapos silang tuligsa, daming mga naninira kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Naganap po yung serye ng mga lindol, no, diyan po sa Mindanao. Magnitude 6.3, 6.6, 6.1, 6.5. Naging viral nga rin si Pastor during that time. Kasi maalala nyo, doon niya nabanggit at na-share niya sa kanyang programa na binanggit niya yung salitang stop during sa paglindol. Uminto yung pagyanig, no? Pero kinutya, no? Itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang dami mga memes, nakita natin niya kung ano-anong mga paninira nila, binatikos ng husto, ganito, ganyan. Meron na namang tumama. Pero sa kabila ng pagtama ng mga lindol na ito, tumulong pa rin si Pastor.
Kahit na maraming mga naninira sa kanya doon sa Cotabato, doon sa Mindanao area. After noon, nagpadala pa nga siya ng malinis na tubig, nagkaroon pa ng relief operation doon sa lugar. Kasi si Pastor, hindi niya dinitingnan kung gusto niya, makita niya, ikaw ay nangangailangan, bibigyan ka ng tulong. Pero sa kabila po ito ng mga pambabash, paninira nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy. October po yun, nung nabanggit niya, October din yun, 2019, yung mga sunod-sunod na mga kalamidad. Tapos October 30, nabanggit niya yung salitang stop. No? Pinahinto niya yung lindol. 2015 na naman, kasi grabe yung mga pambabash niya. Nagkaroon na naman ng malakas na lindol. And here comes, pumasok po yung pag-raid sa KOJC Church, no, noong Enero 29, 2020, no, kung saan inaresto nila, pinuntahan daw kasi meron daw delikado daw yung church, pero wala naman silang nakita po doon yung mga akusasyon nila na sinasabing meron daw mga kinidnap, meron daw mga armas doon. Sila po ay nasurpresa pagdating nila doon. Wala naman po yung mga akusasyon. No? Sinira pa nila. Actually, huminga pa nga sila ng patawad dyan kasi lahat ng mga sinasabi nilang mga sumbong sa kanila, iba po ang pangyayari, iba po sa katotohanan. Mali-mali yung mga impormasyong natanggap nila. Di ba? Inusig nila si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nagkataon lang ba, no? After ng 2 buwan, actually, before 2019 pa, nangyari na March 2020, dito sa ating bansa, nagkaroon na tayo ng closure. Pandemic na po. Nagkaroon ng pandemic. COVID-19. March yun, di ba? January, nangyari po yung pag-raid dyan po sa KOJC po, mga kapartner. Nagkataon lang ba? After nun, nung inusig nila si Pastor, kinutyan nila si Pastor, binatigas nila, nangyari po ang COVID-19 pandemic. March po ito, 2020. After nito, July to December, nagkaroon naman ng wildfire dyan din sa Estados Unidos, sa Amerika po mga kapartner. Hindi po ba? Meron pang pagsabog ng bulkan doon sa Hawaii, kung saan dinitain din nila si Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung mga panggigipit na ginawa po nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Fast track tayo. Doon sa, di ba, ginawa pa nilang wanted si Pastor at kung ano-ano pa. Yung mga kaso naman po, yung mga malalaking kaso, kinakarap yung mga malalaking akusasyon nila, binasura na po ng korte doon sa mga kabilang sa mga inakusahan, ang mga leaders po ni Pastor Apollo, binasura na po ng korte. Kasi nga, hindi nga po totoo yung kanilang mga akusasyon. Now, fast forward tayo sa nangyari po dito sa 2024. Di ba? Sinuportahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, binigyan ng channel para maipahayag ang mga plataforma. Kasi parang nandidiri na yung ibang mga network din kay Bongbong Marcos during that time, no? Na hindi naririnig yung kanyang plataforma, narinig yung kanyang mga plataforma din sa SMNN. Nakita nyo naman po mga kapartner, no? Pero sa kabila po nito, pagsuporta natin sa gobyerno sa paglaban sa CPP, NPA, NDF, ito po yung mga teroristang, komunistang grupo na sa mahabang panahon ay naging salot sa atin pong bansa. Sinisira po yung kinabukasan ng mga kabataan, sinisira po yung kinabukasan ng mga komunidad ng mga IP, sinisira po yung mga maraming mga ari-arian para lang ma-pursue yung kanilang propaganda nga hindi nakatanggap-tanggap. Ngayon, mga kapartner, no? Sinuportahan po ni Pastor Apollo C. Quiboloy lahat. Bumuo pa nga ng programa dito po sa SMNI para lang talagang mamulat yung ating mga kababayan sa katotohanan para maisulong yung laban kasama po ang bayan at sa iba pang mga programa. Pero ang ipinalit nito hindi. Kasi nga po dahil dyan sa away sa politika, ang nangyari, yung patay na ng mga kaso, biglang binuhay. Napakabilis. Kaya magtataka ka yung tungkol kay Pastor doon sa Pogo, napakabilis nilang umaksyon. Lalo na pag kaugnay doon sa kalaban nila sa politika, napakabilis. Pero dito po sa nangulimbat sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyong piso, ang bagal. Bakit kaya? Kasi ba kasama sila sa involved? Kasabwat sila? Tanong po yan, mga kapartner.
So after nun, nagkaroon po ng Day of Infamy. No? Description niya ni former President Rodrigo Duterte din sa pangyayari. Nagkaroon sila ng paglusob dyan po sa Kingdom of Jesus Christ para hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy noong June 10 una. Tapos sinundan ito ng August 24 hanggang September 8 kung saan nangyari po ang KOJC siege. Hinanap nila sa lahat ng kasulok-sulukan, pati yung lagayan ng mga sapatos, sinanap pa nila doon. Yung kanilang subject, mga kapartner. Biruin mo, ito lang yung pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang lugar na napakarami. 5,000 yata yung mga polis. Inamin ito ng PNP. Pero wala silang nakita. Pero tuloy-tuloy yung mga injustices na ginawa nila, yung mga pang-aabuso na ginawa nila. Biruin mo, para sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ, napakasagrado ng mga lugar na ito. Di ba? Kagaya na sa iba pang mga relihiyon, yung kanilang lugar, tinutuloy nilang sagrado yan. No? Laging sinasanctify yung lugar na yan. Lahat ng mga nakatira dyan, patuloy na nagdarasal na maging sanctified yung lugar na yan. Palaging nililinisan. Pero ano pong ginawa nila? Dinomihan, binastos nila, hindi pa nga pinayagan na makapagsagawa ng panambahan ang KOJC sa loob mismo ng cathedral kasi doon na sila namalagi yung mga pulis. Sinasabi pa nila na meron daw underground tunnel, ganito, kung ano-ano mga kasi. Hinukay pa nila yung JMC sa pagkakala na nandun daw, pero wala naman. Ang dami pong mga paglabag sa karapatang pantao na nakita po natin doon sa mga supporter po ni Pastor Apollo. 2 linggo mahigit, 16 days po yun mga kapartner, inikot nila, wala po silang nakita doon. Napakarami na po ng mga pulis na nandoon. Nandun sila nakakonsentrate pero wala po silang nakita doon mga kapatid. Grabe na po. Until such time talagang sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa nangyari po mga kapartner. No? Dahil grabe na, hindi na matiis ni Pastor Apollo C. Kibuloy yung pag-aabuso. Pag-aabuso po mga kapartner sa mga tagasunod niya. So, nakita natin yung mga pangyayari. After nun, ano nangyari na naman? Hindi sa Pilipinas, nagkaroon po ng malawakang wildfire sa Amerika. Di ba? At fast track pa tayo. Nagkaroon po ng lindol. No? Yung mga pagbaha noong 2024 after nung ipinagmalaki ng presidente na merong 5,500 na mga sunod-sunod po yung mga kalamidad. Sunod yung mga kamalasan. Binulgar sila. Yung mga nanggipit, binulgar sila sa kanilang mga kasinungalingan. Hanggang sa ngayon, binubulgar sila ng kalikasan po mga kapartner. No? Nandyan yung mga pagyanig. Nandyan yung pagyanig doon sa Cebu. Pagyanig doon sa Davao Oriental. Ngayon, pinaka-recent, pananalasa ng mga bagyo, kaliwat kanan ng mga pagbaha. Maraming nagsasabi na first time nilang naranasan ito sa tanang buhay po nila. Pagsabog ng bulkan, pagputok ng bulkan at iba't iba pa po mga kapartner na mga kalamidad. No? Meron pa ngang doon sa Krami na nagsasabi, nagkomento na kasi biglang buhos yung malakas ng ulan, di ba? Sunod-sunod yun after nung pagkaka-aresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Marami pa hanggat ginigipit. Naniwala sila na talagang hanggat may mga injustices na nangyayari, lalo na kay Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi matitigil. Itong kalamidad po na nakikita nyo po at mga ganap po mga pangyayari, kapartner. So napag-uusapan lang po natin kasi meron niyang nakapansin. Diba? After nito, sunod-sunod. Meron pa nga nabasa nga ako, humihingi ng tulong kay Pastor Apollo C. Kibuloy na mabanggit din niya kung napahinto niya yung lindol. Sana mapahinto, mapaiwas din yung mga kalamidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga injustices sa mga nangyayari ngayon. Meron pang nagsasabi hanggat nakakulong si Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi titigil yan. Naging sumpa na sa kanila yan. Yung mga injustices na nangyayari, Pastor Apollo C. Kibuloy, doon sa kay former President Rodrigo Duterte, doon pa sa mga iba pa na ginipit din. No? Grabe yung mga injustices po na mga pangyayari po mga kapartner. Hindi tumigil.
So, ang tanong natin, ito ba ay nagkataon lamang? O dahil nga po sa parang sumpa na ito na nangyayari po mga kapartner? Ano po ang masasabi nyo rito, mga kababayan?